Shear line nagbabalik sa may bahagi ng Southern Luzon, pagkamat manipis lamang ay magdudulot ng mga pag-ulan kagamitan sa silangan ng bansa. Asahan mula sa may silangang bahagi ng Bicol Region at Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas, magdudulot ng epekto ng shear line na ito ng mga pag-uulan. 17W na natiling stationary, pero yung pagiging tropical depression niya nagiging uncertain into LPA dahil sa epekto ng mababang organisasyon. Pero posibleng pag-re-intensify ay maaaring mangyari depende sa balanse ng temperatura sa karagatan. At magpapatuloy pa rin ba na lalapit ito sa silangan ng bansa, lalo na sa silangan ng Visayas? Yan ay ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 15, 2023. Ang oras nating boys from ngayong umaga ay alas 9:16 na ng umaga. Well, maaaring magtaka kayo kung bakit hindi ako nakapag-report ng aking voice prompt kahapon. Dahil nagkaroon po ng problema ang aking buong webpage dahil hindi ko namalayan na huling araw na pala yun ng timeline ng tinatawag na Unix time. Ito yung time na which is responsable sa lahat ng computation ng aking webpage. Kapag may Unix time po kasi, bukod sa galaw ng ating planeta at sirkulasyon o yung moon phases ng ating buwan at galaw ng ating mundo, sumasabay po yan sa oras ng update ng aking weather station, ng aking real-time weather updates, parsing ng mga data mula sa aking aparato at parsing mula sa iba't ibang weather agencies na kinocompute ng aking webpage na automatic na sinasimulate. Para sa mas maintindihan, kung baga sa pinaka-proseso sa isang computer, may tinatawag kasi akong Unix computation time. Ito yung mga araw at oras. Kung titingnan ninyo, ito yung part ng aking pinoprogram. Although hindi pa siya tapos, pero at least nakagawa na ako ng at least hanggang 2030 na Unix time. Ayan. So kung makikita ninyo yung computation ng moon phases, yan. Kino-convert pa natin yan into units, isa-isa yan. Gusto ko kasi makagawa na at least 10 years ahead ng Unix time. Importante kasi ito mga folks dahil kapag yan ay huminto, mahihinto rin yung computation ng ating webpage. Hihinto rin yung computation ng parsing ng mga data na nanggagaling sa iba't ibang weather agencies at pinopost siya na automatic na aking webpage. Parang ito yung clock, parang ito yung pinaka-central clock ng isang computer. Kung imagine natin o kung isisimplihan natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin, ito kasi yung pinaka-clock sa loob ng isang program o ng web script. At kung napansin niyo kahapon, nung makita niyo hindi normal ang post ng aking webpage kahapon, di ba? Hindi siya buo. At kung titingnan niyo yung astronomy, huminto siya at nagkaroon siya ng error notice. Yun po yung magiging resulta niya. Hindi tatakbo ang buong sistema ng aking webpage. Dahil most ng aking mga script dito sa webpage nito ay pinapatakbo ng Unix time. Importante yon. Lahat naman ng mga computers gumagamit po ng mga timetables o yung Unix na tinatawag. Siyempre, paano nga naman kukomputin ng isang computer yung isang system na gusto mo kung wala yung oras? Lahat ng mga sirkuito natin, lahat, maging computers, mga relo, o ano man, maging sa ating military, astronomy, ay ginagamitan po ng Unix time. Kaya nga po, mayroon tayong ginagamit ng mga clocks per second o yung clock speed ng mga computer. Yan po ang pinaka-importante. Imagine mo kapag yan ay huminto, yung pagko-compute ng clock speed ng mga computer nyo, hihinto rin, hindi po magpa-function ng ating mga computers. Kaya importante po na yung clock Unix ay tuloy-tuloy pong gumagana yon. Hindi kasi nababasa ng computer kapag
eksaktong oras lang o yung halimbawa yung petsa na nakaganito, let's say November 15, 2023, yung oras, maging ang segundo niya, hindi yan maiintindihan ng isang computer o ng isang computer script. Kailangan i-convert mo siya into Unix time. Pwede niyo mai-search yan sa Google ano ang ibig sabihin yung Unix time. At merong kayo ma-research diyan na pwede i-convert ito sa Unix time. Which is kailangan 'yon ng aking web script. Kaya huminto ito kahapon. Kaya dahil doon, huminto rin yung eksaktong programming ng aking web page. Kaya hindi tayo nakapag-report dahil ayoko pong mag-report ng hindi kompleto ang data sa aking PIMO weather monitoring. So, yun lang po mga folks para maintindihan natin. At humihingi na rin ako ng paumanhin kung hindi tayo nakapag-report kahapon. At the same time, hindi proper yung post ng aking webpage. Pero ngayon, okay na. Functional na po. Nakapaglagay na po tayo ng ilang Unix hanggang year 2030. Pero dadagdagan ko pa po yan dahil mahirap po i-program ang Unix time. Ngayon ay welcome dito sa aking webpage ulit. Nagbabalik po ulit tayo sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng ngayong Miyerkules. At marami pong naganap kahapon. At mapapansin ninyo, bahagyang nag-disorganize na naman itong si 17W at sa aking tropical cyclone sector, naging isang low pressure area siya. Bagamat sa ibang weather agencies gaya ng Japan Meteorological Agency, na natiling stationary siya bilang tropical depression. Dahil nga po sa nagkaroon ng misbalance at mas mainit kasi ang nadadaanan nitong temperatura sa karagatan, nagiging disbalance po yung shear up circulation niya. So nag-i-scattered o yung parang hindi nagme-maintain yung pinaka-upward na sirkulasyon niya. Medyo humihina ito at humihilata dahil nga po sa sobrang init o nangungunahan ito ng mas mainit ang temperatura sa karagatan. Yung malamig, dahil sa epekto ng ating northeast monsoon, mas mahina o mas mababa lamang compare sa sobrang init sa dagat, which is umaabot na ng 29.1 degrees Celsius, so halos 30 degrees Celsius. So, hindi siya balanse. Nangyayari po ay nagkakaroon ng dissipation. Nagkakaroon siya ng dissipation format yung sirkulasyon nitong C17W. Kaya nagkaroon ng medyo kalituhan ng mga computers ng mga iba't ibang weather agency. Kahit hindi ko man panoorin kay Pag-asa, malamang sinabi na rin ni Pag-asa na bigla itong humina at nag-iba ng direksyon. Pero hindi pa rin yun conclusive dahil nga po hanggat nasa dagat pa ito, ay pwede pa itong magbabago-bago. Samantala, unahin muna natin ang status ng ating current condition ngayon dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa, lalo na sa silangan ng bansa, mga folks. Ang current condition natin nanitiling overcast, gloomy, klaro at mostly cloudy daw ang umiiral. Pero kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, well, bukod sa medyo partly, pero may mga nakakasulpot pa rin na sikat ng araw. So, partly cloudy rin tayo at medyo mahangin dito sa amin sa Caloocan City. So, expected may mga humid na mararanasan tayo din sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon pataas at ilang bahagi ng Calabarzon area. Pero hindi pa rin mawawala ang mga biglaang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating lowest temperature na natala na weather station, brother, kaninang 3:45 AM nakapagtala kami ng mas mababang temperatura, 25.4 degrees Celsius. Pero kahapon, nakapagtala kami ng medyo malinsangang temperatura, umabot ng 33.0 degrees o 33 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga, 11:29 AM. At dahil dyan, bagyang mataas din ang ating heat index, which is kahapon hindi natin nakita kahapon, pero ngayon ay nakita na natin dahil nag-normalize na po ang ating clock. Kaya nasa 42.8 degrees Celsius ang highest heat index sa amin. So, medyo mataas pa rin. However, kung ipagtatabi natin sa mga heat indexes na mga iba't ibang weather stations ni Pag-asa kahapon, ay makikitang nangunguna po ang Guian Eastern Samar at ng Zamboanga Peninsula sa may pinakamataas na heat index sa kanila at 43 degrees Celsius. So halos pangatlo lamang ang Caloocan sa may pinakamataas na heat index na nasa 41 halos degrees Celsius lamang. Pangalawa lang ang bahagi ng Region 6 sa Western Visayas, diyan sa may Capiz at Iloilo, at diyan sa bahagi ng Dagupan naman sa North
Western Luzon, dyan sa may bandang Pangasinan. At halos pumapangkutlo lamang kami dito sa Caloocan na nasa 42 degrees Celsius rather, ang aming heat index. So, mas sa pangatlo lamang kami na mataas ang init pandama. Samantala, sa P16 past 24 hours, syempre, pagdating sa alinsangang temperatura, ay nangunguna ang Zamboanga Peninsula na nasa 36.4 degrees Celsius, ang naitalang temperatura sa kanila, at sa Baguio City naman ay bahagyang mas bumaba ng 16.5 degrees Celsius, may tuturing pinaka-lowest temperature sa buong bansa, except ang Benguet ha, baka sabihin na naman niya, hindi, mas mababa sa Atok Benguet. Inuulit ko po, hindi ko ikinikonsidera na dahil stationary at very payak na po kasi na talagang mababa ang Atok Benguet. Hindi generally na ikino-compare yan sa mga ibang temperatura pagdating sa weather forecasting. Dahil typical na talaga mababa ang temperatura sa Benguet. Pero sa Baguio City kasi ay nakakaabot pa rin ng more than 32 to 33 degrees Celsius kapag dry season ang Baguio City. Kaya pwedeng gamitin ang Baguio City bilang comparison sa mga weather station sa buong bansa. Dahil ito ay bukod sa pinakamababang temperatura na itatala ng Baguio City, ay pwede rin siyang humabol sa mga matataas na temperatura na lumalagpas at least ng 30 degrees Celsius. So, kaya sa mga iba't ibang weather agencies, Baguio City ang ginagamit nila, hindi ang Atok Benguet. Maliwanag po yan mga folks ha. At sa inulan naman, ang Romblon so far in past 24 hours nangunguna sa may pinakamataas na inulan so far at 15 mm ang total rainfall. Pero kahapon ang most of Eastern Visayas, inulan ng heavy to violent rain showers ha. At ina-post natin yan sa ating Facebook page dahil hindi nga tayo nakapag-report ng ating voice from kahapon. Bagamat sa amin ay wala kaming naitalang pag-ulan, so sa loob pa rin ng isang linggo ay nasa 2.4 mm lamang ang naging total rainfall sa amin. So ibig sabihin lamang na natiling way below normal na ang pag-ulan dito sa bahagi ng NCR. Sa climatological natin, inuulit ko, nabanggit ko na rin yan, na-discuss natin na kapag tuwing month of November, December, mostly mas inuulan na ang silangang bahagi ng ating bansa. Typically, mga Eastern Visayas, mga bandang Eastern Luzon, yan, mga bandang Eastern Mindanao, ang typically na mas inuulan sa ganitong month at December. Minsan nga, umaabot pa ng January yan na mas inuulan. Na binabaha pa nga ang ilang bahagi sa may silangang bahagi na yan ng ating bansa. Hindi na masyado sa west portions ng ating bansa, kasama ang Metro Manila. Dahil mas inuulan nga ang bahagi na yan ng western portion ng ating bansa kapag habagat season naman. Since hindi na po habagat at iba na po ang takbo ng klima ngayong November at December. So sa ating actual humidity ay katamtaman ang ating taas na nasa 74% at bumababa ito ng 5% since last hour. Pero sobrang taas ng ating atmospheric pressure. Epekto na po ng ating amihan na nararamdaman na natin sa paligid na nasa 1,015 hectopascals na po. Sobrang taas na nito. Ibig sabihin lamang kapag may mabubuong bagyo, inulit ko, sa ganitong kataas na atmospheric pressure malabo na may lumapit dito sa bahagi ng Northern Luzon ang anumang bagyong mabubuo. Typically may mabuo man o lumapit sa bansa, pero expected mas mabababa po ang magiging track ng bagyo. Gaya ng ating binabantayan na si 17W na laging pinapakita na mas mabababa na yung nagiging track niya. Typically mga bandang Northeastern Mindanao o Eastern Visayas ito nagtatrack. At nanatili nating binabantayan ito mga folks ha. Bukod sa outside humidity at barometer natin na minomonitor ay ang ating high tide and low tide status. Low tide po tayo. So sa mga maliliit nating sasakyang mangingisda ay layo-layo muna po sa pampang ng Manila Bay. Mga bandang 10:32 PM pa po mamayang gabi. So 13 hours na manatiling mababa ang ating kalagatan dyan sa baybayin ng Manila Bay. So maghapon siguro ay medyo malayo-layo muna kayong magkakapag-harvest dyan mga folks. Sa almanac ay sumikat ng haring araw kaninang 5:57 AM. Nasa lulubog ito mamayang 5:24 PM. At ang ating waxing crescent which is functional na po pero 3% illuminated pa lamang sisikat ito ngayong umaga mga 7:32 AM. At makikita natin sa ating moon sun position, ayan po,
kasabay ni Haring Araw na makikita na nag-moonrise na po ang ating buwan. Kaya lang, hindi natin ito masyado kita dahil nga po maliwanag sa atin. Pero kapag kami mga long exposure tayo ng mga cameras o telescopes, makikita natin yung slight na part na maliwanag dyan sa buwan. Kung maganda at very clear sky sa inyo, pwedeng makunan yan ng long exposure. So, sumikat po, kaninang 7:32 AM ang buwan at inasang lulubog ito mamayang hapon o bago maggabi o mamayang gabi na dahil mas mahaba ang gabi ngayon natin at 6:57 PM. So, lulubog yung ating buwan mamayang 6:57 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong araw ng Miyerkules hanggang bukas na po yun ng Huwebes. Nasa hanggang magiging partly cloudy daw ang maghapon. Mataas daw ang tsansa na pag-ulan sa amin at 100%. So expected, kung hindi man dito sa Caloocan ay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So magdala na lamang ng pananggalang. Hindi na sa tinding sikat ng araw kundi sa mga di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. Bukas, magiging partly cloudy daw maghapon pero mababa daw ang tsansa na pag-ulan at 30 to 33% lamang. Sa ating highest and lowest temperature forecast na maaasahan ngayong araw hanggang bukas ay maglalaro sa 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay maglalaro sa 26 degrees Celsius. Where sa ating monthly rainfall ay so far hanggang ngayong araw, hanggang this November 13, 2023, na natiling way below normal ang naging pag-ulan natin. Pero makikita natin dito sa ating monthly stock ay makikitang nag-above average rainfall na ang bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Northeastern Luzon naman, ang bahagi ng Kasiguran Aurora. Sa Eastern Visayas naman, sa may bandang Guian, Eastern Samar at ilang bahagi ng Leyte. At Mindanao dyan sa may silangang bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur area. So medyo bahagyang tumataas. Nagno-normal at ilang parte na above average rainfall ang nakikitaan natin at ilang bahagi dyan sa may bandang Sorsogon area, especially ng General Santos City. Pero the rest, way below normal pa rin, kabilang na ang Metro Manila, mga folks, at ilang bahagi ng Batangas, Laguna area. Typically, ang kalurang bahagi ng bansa ay asahan ang way below normal, pero yung ating monthly drought index ay tumataas din sa may kalurang bahagi ng Luzon, especially sa Central Luzon, ilang bahagi ng Pangasinan at Ilocos Norte. Sa may buong Visayas pa rin, damay pa rin ang bahagi ng Cebu area, Bohol at Negros region. At sa may bahagi naman ng Mindanao, ang ilang parte ng Sorsogon at bahagi ng General Santos area. So, although nasa medyo katamtaman lamang ang drought index na pagtaas, yung dry spell hindi pa naman ganun kalala. So, hopefully hindi ito lumala hanggang sa unang taon ng 2024. Epekto pa rin ng ating El Nino phenomenon. Okay, diretso muna tayo sa ating weather analysis para ngayong araw ng Miyerkules. Well, stationary lamang na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Una, makikita natin sa infrared rainbow. Typically, ang mas maulap na hipapawid na to, dyan sa may bahagi ng Aparit, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, at ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, at ilang parte ng dyan sa may bandang Palanan, Isabela, ay may mga parte itong mas clouding iiral, at makikita nyo yung pagitan na yan, yan yung edge ng mga kaulapan na yan. Mapapansin niyo puro silangang bahagi ng bansa ang mas inuulan at nagiging mas maulap po. But despite na meron tayong shear line, ayan po, nakikita naman natin sa ating satellite imagery, ay manipis lamang ito na namamagitan, manipis. Dahil yung lamig po kasi ay mas mababa ngayon, yung daloy ng malamig. Yung sa taas kasi, yung upper sphere, o yung mas mataas na above mga 600 meters, ay manipis lamang yung lamig na dumadaloy. Pero nakikita natin sa satellite imagery pa rin. At sinasalubong ito ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko, which is yung easterlies. At epekto niya, nagkakaroon ulit tayo ng shear line na mababa, kaya nakaka-apekto ngayon ang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region. So sa mga taga Bicol Region, expected po mga pag-ulan pa rin dyan Damay na ang Quezon Province hanggang sa buong bahagi ng Quezon Province, maging dyan sa may bandang Baler Aurora, at Kasiguran Aurora. May mga portion sa mga kulapan mula dyan sa may bandang Baler Aurora, tatawid dyan ng bandang Bulacan. Kaya sa may nagbabanggit na inulan kami sa bahagi ng Bulacan.
ibig sabihin yan kasi medyo mas makapal, nanggagaling po ang tubig ulan dyan sa may bandang Baler Aurora. Tumatawid lamang yan pakanluran. Dahil yung daloy po ng Estelis kasi, pakanluran ang daloy. So yung daloy ng trough na namumuo rito sa may silangang bahagi ng bansa natin sa Luzon at Southern Luzon ay tumatawid dyan papunta sa may kanluran. Kaya yung mga inuulan sa may bandang Bulacan, dyan sa may bandang Mindoro at ilang parte ng Marinduque, patawid dyan ng bandang Mindoro. At kung nakakaranas kayo ng mapag-ulan po, epekto lamang yan ng surface trough ng namumuong kaulapan dahil nga po sa epekto pa rin ng salubungan ng init at lamig sa silangan at sa kanluran. Ilang beses na po yun na ipapaliwanag. So hopefully, i-review niyo yung mga nireport ko ng mga nakaraan kung bakit ganun. Mas inuulan ang bahagi ng silangan kaysa sa kanluran. Makikita naman po sa ating satellite imagery mga folks Ayan O sa water vapors infrared ARM. O makikita natin ang silangan ng bahagi ng bansa. Mataas po, more than 30 mm ang water vapor o accumulated water vapor sa silangan ng bansa. Lalo na sa babandang Bicol region. Yan sa silangan parte ng Bicol region ay inuulan. Kaya po expected yan. So mula dyan sa bahagi nga po ng Northeastern Luzon, mas maulap po at asahan ng isolated rain showers hanggang Bicol region na po yan At mula sa Southern Luzon, magiging maulap. Parte tumusikaw ng iilan Kasama na ang bahagi ng Mindoro region, Romblon, Masbate, hanggang dyan sa may Sorsogon ng Bicol region, magiging parte tumusiklaw di at mga isolated rains ang iiral pa rin. Tatagal pa rin yan hanggat maiiral pa rin tayong Estelis dyan. At sa bahagi ng Mimaropa, katamtaman ang lagay ng panahon pero asahan ang mga parte tumusilkaw di lalo na sa may bahagi ng Coron, Palawan at sa bahagi ng bandang Puerto Princesa. Mataas po ang ating water vapor dyan. Lumalagpas pa rin ng 40 mm ang water vapor natin according sa ating surface map ng water vapor imagery. Ayan po at ang bahagi ng buong Southern Luzon. Dahil nga po sa umiepekto na ating sea line dyan, expected dyan. At sa bahagi naman ng Visayas region, magiging partly cloudy ang iiral. Pero magiging mas maalinsangan po ang mas iiral sa bahagi ng Visayas region. Mula sa buong bahagi ng Visayas, magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa ilang parte ng water vapor, typically mga ilang light rain showers ito. Pero mas mangungunang mataas na humid at alinsangan dahil kung sisilipin natin maging ng Himawari 8 ay halos manginan-nginan lamang ang kaulapan na iiral sa bahagi ng Visayas region, especially ng buong west portions ng Visayas, kasama na ang Panay Island, Bacolod, hanggang Dumaguete, maging Cebu, Bohol, at Leyte area. Pero pagdating ng Samar region, magiging partly cloudy din ng iral, so generally, magiging maulap at mga aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dyan sa may bandang northern part ng Samar, sa may Lawang, Katarman, at Allen area. Pero typically, mas magiging maalinsangan at humid ang buong bahagi ng Visayas. Lalo naman sa bahagi ng Mindanao ay mas magiging mainit ang buong Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Magkaroon man ng mga ilang kaulapan at ilang party tumusilikaw di ang bahagi, lalo na sa may Davao region, sa may Campos de la Bari, pero generally magiging mas humid at maalinsangang panahon. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, especially sa bahagi ng Davao region at Sorsogon area, lalo na sa may bandang Coronadal, Cebu at General Santos City. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan, lalo na nitong maghapon, magkakaroon ng mga ilang dynamic range na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero nalalabi ng bansa hanggang sa may bandang Isidro Luzon, despite na magiging partly to mostly cloudy, ay medyo magiging maalinsangan at katamtaman lang yun ng panahon kabilang na ang bandang Central Luzon, except na lamang sa bahagi ng Bulacan, papasok ng Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite hanggang Laguna area na po yan. Dahil nga po sa inuulit ko, nandyan po ang pulutong ng mga kaulapan epekto ng ating sea line na namamagitan dyan sa may bandang Southern Luzon. Samantala sa ating computer generated tropical cyclone sector ay makikita ninyo ay mukhang nagbabalik sa pagiging tropical depression nitong si LPA 17. Narating niya sa LPA dahil hindi siya pumasok sa range ng tropical depression pero sa ibang weather agencies gaya nga ng Japan Meteorological Agency. Nanatiling naka-stationary sa kanila yan bilang tropical depression. Pero sa nakikitaan natin, despite ng kanyang central air pressure ay nasa 1,003 hectopascals ito,
wala ito nakikitang organisado o organized development dahil nagkakaroon ng shearing o yung kanyang upward low level convection ay hindi pa masyado balanse. Making sa ating TC track primary ay halos disorganized pa rin po yung nakikitaan natin ditong sirkulasyon niya. Pero yung low level on-off niya, nanatiling nandyan, nanatiling stationary, kaya lang hindi sapat dahil nga po sa masyadong mainit ang temperatura sa karagatan na yan at hindi masyado nakakapag-accumulate yung water vapor sa kanya, which is magdudulot ng paglakas ng kanyang sirkulasyon. Pero dahil nasa karagatan pa siya, malapit sa may bandang Palaw, expected pa rin na magkakaroon ng rain intensification man. Anumang oras yan, oras na ito ay makalapit sa may bandang border ng PAR dito sa silangang bahagi ng Mindanao area. Dahil dito sa paypantay na ito, sa loob nating PAR, bahagyang mas mababa ang temperatura ng dagat dyan. Di gaya din sa may bandang labas ng ating PAR. Siguro pagpasok niyan, dyan malamang, dito magkakaalaman kung magkakaroon siya ng re-intensification o rapid intensification, yan ay aabangan natin. Samantala, as of 9:45 AM ngayong umaga, ay ang kanyang 1 minute average wind speed niya ngayon so far at 37 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 47 kilometers per hour. Napakabagal pa rin ang pagkilos nito pakanluran at 6 kilometer. Kaya naurong o tumagal o masyadong humaba ang pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Na-expected natin sana ngayong araw ito papasok ng PAR. Pero dahil bumagal ang pagkilos niya pakanluran, kaya mukhang uusog ang kanyang posibleng pagpasok nito ng ating PAR probably by next 2 days. Siguro bukas po siguro ng Huwebes o Biyernes o this coming weekend na siya papasok. Depende sa magiging bilis pa rin ng pagkilos niya kung magkakaroon ng rapid movement. Ay so far ang kanyang central air pressure sa silangan ng Mindanao ay nasa layong 1,523 km. Silangan pa rin ito ng bandang Davao del Sur o dyan sa may bandang Governor Honoroso sa may Eastern Mindanao o Southern Mindanao area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan natin ay halos 2 araw mahigit nito nakatambay dito sa may karagatan na ito ng pagitan ng Palau at southwest ng Guam. Halos 2 days na. So medyo tumagal na ang pagtatambay niya rito. Titingnan natin kung ngayong araw ay simula na itong kikilos pakanluran hanggang sa pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil kung titingnan natin sa Tropical Cyclone Advisories mula sa iba't ibang weather agency feedback, una, kay JTWC, binanggit na nga nila, naka-final warning na to sa system nitong kay 17W. Ayun, naka-final warning na sa kanila. However, hindi pa rin nila ito inaalis dahil nga po, gaya ng ating analysis, ay posible pa rin itong magkaroon ng re-intensification. Tinitingnan lamang nila kung magkakaroon pa ng organized circulation sa 17W dahil uncertain pa rin until now. Kay Japan Meteorological Agency feedback, makikita natin na stationary siya as tropical depression. Gaya ng nabanggit ko kanina lamang. At kung titingnan naman natin sa ating automated global and ensemble forecast system na gawa ng inyong lingkod, makikita natin kung kahapon ay post natin sa Facebook page ay medyo lilis ito. Kahapon, di ba, na-post natin, medyo lilis yung paganyan. Di ba? At maaring yan din ang naka-forecast track ay Pag-asa since kahapon. Pero ngayon, ay nagbago na naman ito at nanatili na namang kumikilos na naman ito pa west-northwestward, palapit na naman ng bandang Eastern Visayas area. Ayan o, lalapit ito sa may bandang Giat Eastern Samar o Pagitan. Dahil malawak nga po yung cone of uncertainty, inulit ko, malawak pa po ang cone of uncertainty nitong si 17W. Ibig sabihin, pwede pa itong mas tumaas at pwede pa itong mas bumaba. Dahil yung range na yan, maaari pa itong tumaas sa bandang Eastern Visayas sa may bandang Northern Samar or maaari ngang manatili sa may bandang Giat Eastern Samar pagitan ng Northeastern ng Surigao del Norte. Sa ngayon, sa ating main track, makikita nga po na dito ito ay inaasang tutumbok. Probably dahil bumagal nga po ang pagkilos niya ay expected papasok ito ng ating PAR. Mga either bukas na po siguro ito or by November 17 at inasang magkakaroon ng close contact o halos sa landfall. Magkakaroon ng landfall scenario sa may bandang Eastern Samar region o Pagitan. Mga sigurado, mga by November 18 na siguro o this coming weekend pa.
Kung mas mabagal, probably mga Sabado o Linggo ito inaasahang magko-contact sa kalupaan ng Eastern Visayas na yan. Ngayon, kung titingnan natin ng mas malapitan, yung cone of uncertainty, makikita ninyo, napakalawak pa po yung uncertainty niya. Ayan o, yung bibilugan natin yan. Yung area na yan mula sa Dinagat Island at pataas ng bandang San Policarpio, Eastern Samar. Yan yung mga possible track na dadaanan ng bagyo. Malawak pa yung kanyang cone of uncertainty nga na ating binabangkit. So, wag na po kayo magtaka po, mga folks, kung nagbabago-bago pa yung mga forecast track niya. Pero yung cone of uncertainty niya, expected na natin sa binilugan natin, dyan ang magiging kilos ng bagyo. Sa ngayon ay bandang Salcedo, Guian, Eastern Samar ito tatama. So, pagitan man yan, ay inuulit ko, ay dito sa area na yan, mula din sa may pinakataas ng San Policarpio at pagitan ng Dinagat Island, ang posibleng magiging tumbok ng itong ating binabantayan na bagyo o itong tropical depression ito na pre-Kabayan. Just in case na tuloy-tuloy nitong pumasok ng ating PAR either bukas o nitong this coming Friday o this coming weekend, ito papasok ng PAR. So, wag na po tayong magtaka ha kung magbabago-bago pa ang mga forecast track na yan. Pero base sa aking global ensemble forecast system, makikita naman natin ng mas maliwanag at mas malapitan yung mga potentially na dadaanan nitong bagyo just in case. So, sa mga taga-Eastern Visayas, patuloy pa rin nating itututukan ito dahil medyo highly potential pa rin na tamaan kayo dyan ha, lalo na ng mga taga Leyte, Tacloban at Samar region. Sa mga nagtatanong kung tatamaan ba ang Bicol region, yes, may maliit na tsansa pa rin na tatamaan at makikita naman natin mayroong isang track na dadaanan ang buong Sorsogon at buong Bicol region area. So, sa mga nagtatanong, may maliit na potential o may maliit na tsansa talaga na tatamaan pa rin ang bahagi ng Bicol region. Ngayon, kung sakaling tumama ng Eastern Visayas, saan ba magiging posibleng tumbok nito? Well, kung sakaling dito siya lumapit at maglandfall, inasa nating magtatraverse yan ng halos bandang Southern Luzon at inaasang tatawid dito ng bandang Mindoro area at lalabas sa kanlurang bahagi ng Eastern Batangas area o bandang Southern Luzon hanggang sa lalabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility na. So far yan ang nakikita natin magiging traverse niya. Oras na ito ay mag-landfall contact sa bandang Guian, Eastern Samar. Ngayon, kung sakaling tumaas ang magiging track niya at tumama sa may bandang Eastern Samar, maaaring tamaan ang bahagi ng Bicol region at magtatraverse ito ng bandang Batangas at i-exit ito ng bandang Bataan area. Kapag nangyari ang ganyang senaryo mga folks. So, ano man ang mangyari ay at least may idea na tayo sa magiging posibleng track ng bagyo. Kapag mas mababa magiging track niya, inaasahang i-exit ng Mindoro area. At kung mas tumaas naman ay bahagi ng bandang Northern Samar at tatamaan ang parting Bicol region at tatawirin nito ang bahagi ng Batangas hanggang sa umexit nito ng west portion ng Bataan. Diyan sa may malapit. Pagitan na ito ng Bataan at bandang Batangas kasi. Yan ang possible na magiging track niya. So yan, malinaw yan mga boxas para hindi na tayo paulit-ulit na magtatanong kung tatamaan ba kayo sa mga lugar ninyo. Ang magiging threat lang natin sa ngayon ay ang bahagi ng Eastern Samar at ng parting Leyte area. At kung pagbabasin natin ang ating global spectral model, makikita natin yung kilos nitong C na 17W o pre-Kabayan ay numaayon sa ating forecast track ng ating automated forecast system ensembles. Kikilos ito pa bandang pagitan ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao pa rin. Ayan o. Tapos magtatraverse ito ng bandang Central Visayas at lalabas ito ng bandang Mindoro area. So, tumutugma doon sa ating analysis. Kung sisilipin natin ang mean sea level pressure, mas malinaw naman na nakikita ninyo yung magiging traverse nitong kung sakaling manatili as tropical depression. Yan. So, paghandaan na lamang. Pero yung paglakas nito ng husto ay wala naman nakikitaan na umabot man lang ito ng tropical storm dahil bahagyang nga pong nabawasan o bumaba yung intensification niya. So, bumalik ito sa pagitan ng low pressure area at tropical depression. So, walang nakikitaan na pag-intensify hanggang sa ito'y tumawid dito ng bandang Central Visayas, palabas ng bandang west portions ng Bicol region area. Samantala, ito si 96W ay nakikitaan na mukhang
Maaaring pumasok ito ng PAR pero mukhang lilis ito at kumikilos pa northwestward direction. So mukhang mas dadaanan nito ang bahagi ng Guam. Yan, may bandang southern of Guam. At medyo lilis ito pero may chance pa rin itong humagip sa ating PAR ha. So ang range ng forecast na ito ay hanggang November 21, 2023. Itong si 96W. So abang-abang na lamang mga folks. Sa ating wave height, mataas ba pa rin ang alon? Yes, mataas pa rin ang buong silangan ng bansa. So, sa malilit nating mga mangingisda ay medyo restrain po muna ngayong araw dahil maabot ng 2.5 meters po ang taas ng alon sa silangan ng ating bansa. Mula Luzon man yan hanggang Mindanao area. Puro silangan ito mataas ang alon natin pero sa may bandang Kanluran, dyan sa may bandang Visayas region at Mindanao, medyo kaya-kaya pong lumayag ang ating malilit na sasakyang mangingisda dyan. Pero except sa bahagi ng Ilocos Norte, ang bahagi ng Zambales at La Union, wag lamang lalagpas sa may bandang La Union ng at least 5 nautical miles. At least ay mula dyan ay bawal muna lumayag dahil maabot din ng 2.5 meters ang taas ng ating alon. So ingat na lamang mga folks at medyo restrain muna ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 15, 2023. At hanggang dito na lang po ang daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 15, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa bukod sa aking Facebook page at sa aking website lalo na sa www.emoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi ko na-report, lalo na kahapon. Kahit na hindi ako nakakapag-report, bahala ang aking webpage na magbibigay sa inyo ng kompleto at almost accurate data dahil ito ay automated po ito lahat. Almost automated system na nag-data feed mula sa aking weather station at maging sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.